sa iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa inyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naising nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, Sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Sa buhay ko. Sa buhay ko. Sa buhay ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong napakadakilang araw na naman ang bigay ng ating Panginoon sa atin. Truly, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Today is August 8,
2021. Imagine, nasa August na po tayo ng 2021. Napakabilis pong lumipas ang panahon. Bagamat po tayo ay hindi nabubuhay sa normal na kaparaanan, mabiyaya pa rin ang ating Panginoon. Kaya naman po, nais namin kayong i-welcome sa gawain ng Jesus is My Shepherd Church. Isa pong malaking karangalan ang makasama namin kayo, mga kapatid at mga kaibigan. Saan man kayong dako ng Pilipinas naroroon, nasa ibang bansa man kayo, lahat po ito ay pagsalusaluhan natin. Pumurit sumambatay sa ating dakilang Diyos na buhay at hayaan natin siya ang mangusap sa atin sa pamamagitan ng pag-awit at pagsamba at maging ang kanyang banal na salita na ating pagsasalusaluhang pakinggan. Muli, welcome po kayo sa gawain ito ng Jesus is My Shepherd Church. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Mapagpalang linggo po ng umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay linggo na naman at araw na naman po ng ating pananambahan. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng magandang balita sa Biblia sa Hebreos 13, 5 hanggang 9. Ito po ang sinasabi. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Si Jesucristo ay hindi nagbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Huwag kayong patangay sa mga sari-saring at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamagitan ng karandahang loob ng Diyos kaysa pamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang matamong pakinabang. Salamat po sa salita ng Diyos at ngayon naman po tayo ay mananalangin. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Panginoon. Ngayon po ay araw na naman po ng aming pananambahan. Salamat po sa mga biyaya na ito, Panginoon, upang kami ay makadulog sa iyo, Panginoon. At meron na naman kaming pribilehiyo, Panginoon, upang makinig na iyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, yung mensahe na marinig namin ay sana po ito ay maipamuhay po namin. At hayaan mo, Panginoon, na matuto kaming sumunod sa bawat mensahe na dapat na pinaparating mo sa amin, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, yung maghahayag na iyong salita, Panginoon, gamitin mo siya at hayaan mo ang bawat isa na makaranig ng mga salita na nagbumula sa iyo, Panginoon, ay mapagpala at matutong sumunod sa iyong mga kautusan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pribilehiyo na kami ay makapagpuri sa iyo at makapagbalik ng pagpapuri, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang ang maitaas namin sa araw na ito. Ikaw lamang ang mapapurihan namin. Muli, nagpapasalamat kami, Panginoon. Hayaan mo ang bawat isa sa amin na makarinig ng mga salita, Panginoon, ay mapagpala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami po sa atin kapag nagsasabi tayo ng salitang mahal kita, mas nabibigyan natin ng focus ang salitang mahal. Request ko po sana this morning na mas bigyan din po natin ang salitang kita sa salitang mahal kita. Kasi ito po yung pinatutungkulan kung kanino po natin iniuukol yung salitang mahal. This morning, mga kapatid, buong puso po nating sambitin ang salitang mahal kita, Panginoon.
Kung kaya hinahamon ko po kayo ngayon sa umagang ito, samahan niyo po kaming umawit ng pagmamahal para sa ating Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, Panginoon, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Hallelujah. Yes, God, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, God, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Panginoon, nag-uumapaw ang aming mga puso sa sobra-sobrang ligaya na nadarama po namin. Kaya tanggapin niyo po ang aming todo-todong papuri sa inyo sa umagang ito. Todo na to, todo bigay. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na buhay. Ang papuri ko sa'yo'y alay. Luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang
isigaw pangalan ni Jesus, liwanag na inagdiningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw pangalan ni Jesus, liwanag na inagdiningning. Yes, God! Sa buhay ko, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Amen. Purihin ka, Panginoon. Todo bigay. Woo! Hallelujah. Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ang papuri ko sa'yo'y ialay. Luwalhatiin ka, pagpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw pangalan ni Jesus, liwanag niya'y nagdiningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw pangalan ni Jesus, liwanag niya'y nagdiningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Lumalapit po kami sa iyo sa umagang ito, Lord. Siyasatin mo ang aming mga puso. Ito po ang aming panalangin ngayong umagang ito. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, ibang karapat-dapat sa kabanalan mo. Niyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamdam ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo.
nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di makarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, yes God. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah! Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang Panginoon, tuloy ka pong wala kang lahat ng hallelujah sa iyo ay ikaw lamang po ang kabanal-banal ng Diyos. Yes, God. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Itataas kita, oh,
buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Hayaan mo pong buong puso po naming itaas ang iyong pangalan sa umagang ito sa pamamagitan ng aming pagpupuri sa iyo, sa pag-awit ng aming mga tinig, Panginoon. Itataas kita sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Oh Diyos, itataas kita. Purihin ka, purihin ka, oh Diyos. Itataas kita. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Itataas kita. Itataas kita. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for His goodness, for His love and mercy. At ganon din po sa kanyang banal na salita na ating pong natunghayan sa mga sandaling ito. Muli po tayong magbasa ng kanyang banal na salita at inaanyayahan ko po kayong tumayo dahil tayo po ay nasa larangan ng pagsamba. Muli nating buksan ang ating mga Bible. If you have your Bible right now, and even yung electronic Bible na sinasabi, at buksan po natin ito sa Hebrews chapter 13, 5-9. At ito po babasahin ko sa version ng New Living Translation of the Bible. Babasahin ko po sa English at saka sa Tagalog. Buksan po natin Hebrews chapter 13, 5-9. Sa verse 5, ang sabi po, don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear. What can mere people do to me? Remember your leaders who taught you the Word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of their faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So do not be attracted by strange new ideas. Your strength comes from God's grace, not from rules about food which don't help those who follow them. Saang salita naman po ng Diyos, Biblia, Hebreo 13:5-9. Ang sabi po sa verse 5, iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Si Jesucristo ay hindi nagbabago.
Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakailanman. Huwag kayong padadala sa kung ano-anong mga aral na iba sa natutunan ninyo. Mas mabuting patibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa pagkain na wala namang naidudulot sa mga sumusunod nito. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Saglit po tayong pumikit at manalangin. Aming Diyos, totoong napakabuti ng inyong mga salita. At heto po, ang hiling ko sa inyo bilang inyong lingkod, dalhin mo ito sa puso ng bawat isa. Ito'y gawin mong biyaya, pagpapala, pagtuturo, pagtutuwid sa mga makakarinig. Gawin mo itong masustansyang tila ba pagkain ng aming mga kaluluwa upang kami ay patuloy na lumusog at lumalim pa sa pagkakilala sa iyo. Gamitin mo lamang tagapagsalita ang inyong lingkod. Mangusap ka sa inyong mga anak. Ang activities na ito, Panginoon, ang mga sandaling ito sa inyo. Kaya kayo po ang manguna sa inyong lingkod. Gamitin mo pong pagpapala sa lahat ng mga makikinig ang iyong banal na salita. Salamat po, tumayo po kayo sa aking harapan at manguna po kayo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa panahon po natin ngayon, everything has changed. Amen? Mula pa noon hanggang ngayon, ang daming nagbago. Everything has changed. People change. Amen? Society change. Technology has rapid changes. Ibang-iba na po ngayong nasa 21st century tayo kaysa nung mga panahon na kami ipinanganak. Actually, nung ako'y OFW, way back 70s hanggang 90s, mga kapatid, early 90s, wala pa pong ganitong klase ng technology. Kaya nga noon, para ikaw ay makipag-communicate sa iyong mga kamag-anak while in abroad, kailangan pong gamitin ng koreo. Through mails lang po kami nagkakaroon ng ugnayan nung mga panahon na yon at napakabagal. Nagkaroon po tayo ng technology na sa mid-90s na po at naging advanced na until today. Bakit po masasabing advanced? Kasi po, ako na nasa edad ko ngayon, hindi ko pa ganap na maintindihan kung paano gamitin at i-apply ang technology ito. Samantalang yung mga bata, itong mga apo ko, 2 taon, 3 taon, abay kayang-kaya na nilang talikutin yung kanilang mga cellphone. Backward yung mga may edad. At talaga namang nakaka-adapt yung mga kabataan sa technology natin ngayon. Kaya ang daming nagbago. Ito pa, lifestyle also has changed. Actually, we are in the new normal. Amen? Ibang-iba po yung lifestyle natin ngayon. Hindi po tayo basta makalabas. At ngayon nga, itong yung lingkod nyo, nakikita nyo naman po, naka-face mask pa ako. Ito na po yung new normal ngayon. Ito po yung uso. Kasi hindi ka pwedeng lumabas ng bahay kung wala kang face mask. Nung araw, nung nasa abroad kami, pagka malamig, dahil 4 seasons po doon, kailangan mo, pagka ikaw ay sinipon, mandatory po gumamit ng face mask. Dito sa panahon natin ngayon, with or without colds, kailangan mo mang face mask for your own protection. So, ibang-iba na rin po. But there is one who never change. Merong isang personalidad na hindi kailanman nagbago. At sino po ito? That is Christ, the changeless one.
The Word of God said in Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung ano siya ngayon, noon, bago pa man likhain ang langit at lupa, siya pa rin hanggang ngayon at maging sa kinabukasan. Hindi siya kailanman nagbabago, bagamat ang lahat ng bagay dito sa mundo, including us, ay nangagbagon talaga. Ano po? At yan po ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid. Upang minsan pa'y ilinaw sa ating lahat ng kanyang mga salita na maaasahan natin ang ating Diyos. Sapagkat siya'y buhay. Sapagkat siya'y totoo. Sapagkat siya'y hindi nagbabago kailanman. Kung ano ang kanyang pagiging Diyos noon, siya pa rin ngayon at sa hinaharap. Ito ang Diyos na punong-puno ng dignidad, punong-puno ng integridad, punong-puno ng katotohanan. At kung tunay na pagtitiwalaan natin siya, ay hindi tayo mabibigo. Dahil ang sabi nga ng salita ng Diyos, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At ang pag-aaralan po natin ngayon, yung 4 na payo, there are 4 admonitions, payo, from the writer of Hebrew, I should say. It's about the changeless Christ. Pinamagatan ko po itong changeless Christ. Ang hindi nagbabagong, si Kristong hindi nagbabago, rather. Ano po? At nawa ito po ay magbukas ng ating kamalayan at lalo pang magpalalim, magpasigla ng ating mga pananampalataya. The changeless Christ. Ano po ang sinasabi ng Book of Hebrews? Una po, ang sabi sa verse 5, yan, chapter 13, don't love money. Yan po ang sabi sa verse 5. Be satisfied with what you have. Sa Tagalog po ang sabi, iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. Sa Tagalog po ang sabi niya, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Ito po ay encouragement sa ating lahat upang lalo pa tayong maging panatag at maging payapa. Maging sa panahon natin ngayon, bagamat nagbago po ang lifestyle natin at nandito tayo sa new normal. And in fact, nga po yun na nga, pinag-uusapan yung pagkalat ng Delta variant, napakabilis po. Ano po? Napakabilis pong kumalat kasi marami na naman ang nai-infect ng pandemyang ito. Ang bilis ng pagdami ng mga nauospital. Mabuti na lang at marami na rin ang nababakunahan. Pero talagang hindi po natin maiiwasan. Pero ang sabi niya, yung admonition niya, ang sabi niya, don't love money. Bakit po ganito ang sinabi? Kasi sa panahon man natin ngayon, nakaka-frustrate pag nanood ka ng balita. Kahit na nasa ganito tayong new normal at pambihira ang fenomeno na nangyayari sa atin, marami pa rin taong nakakagawa ng mga, kung tutuusin, ay hindi nakalulugod sa Diyos. Ang bilin, ang admonition ng Hebrews, ang sabi niya, don't love money. Iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi. Kasi nga, magdudulot ito ng iba yung pasakit sa buhay. Bakit po? Yes, hindi natin iaalis napakahalaga ng pera. Ano po? Kasi kung wala kang pera, paano ka bibili ng pangangailangan mo? Kaya ka makakapag-aral dahil pera ka. Kaya ka makapupunta sa supermarket o makakapamalengke kasi may pera ka. Kaya nga maging ang gobyerno natin, laging naghahanda ng ayuda
Lalo na ngayon at nandito na naman tayo sa ECQ. Mahalaga ang pera. Pero, ang sinasabi ng salita ng Diyos, mahalaga man ang pera, huwag kang maging sakim, sabi. Iwasan nyo o maging sakim sa salapi. Kasi, ang pera, binibigay lang yan para gamitin sa ating mga pangangailangan, hindi para mahalin na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Kasi, kung mahal natin ang pera, kahit sa madaling paraan, gagawin natin kahit hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, syempre, susuway tayo sa batas. At pag sumuway tayo sa batas, talagang magsasuffer po tayo. Hindi pwedeng hindi natin bayaran ng mga konsekwensya niyan. Kaya lang tinatagubilin po dito, don't love money, be satisfied with what you have. Amen po? Kasi ang sabi nga ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Sa English nga, ang sabi, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. Napakagandang salita na kailan ba tayo iniwan ng Panginoon? Ako nga po, nung kabataan ko talaga pong napakahirap ng pera. Bagamat ang 5 centimos, yung mamera nagagamit po, ang dami nang nabibili. Pero ang hirap namang hanapin ng pera. Ngayon, kahit libo-libo pa ang hawak mo, pag pumunta ka sa supermarket, bandang huli, isang supot lang yung halaga ng 1,000. Ano po, umikot ka man ang umikot, yun lang ang kapantay ng 1,000. Napakamahal po na mga bilihin. Kaya nga po, sa bawat antas ng buhay, may pagbabago. At dahil doon sa pagbabagong yun, yung pera, nagbabago rin ang halaga. Kaya ito hindi dapat pahalagahan dahil ang Diyos natin, alam niyang mangyayari yon. Kaya meron siyang sariling kaparaanan to provide for us. Kaya ang sabi niya, I will never leave you. I will never abandon you. Yun po yung unang payo ng kanyang mga salita. Ano po? Pangalawa, don't be afraid. So verse 6. Why? So we can say with confidence, the Lord is my helper. So I will have no fear. What can mere people do to me? Yan po ang admonition ng kanyang mga salita. Sabi sa Tagalog, kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Totoo nga naman. Kung hindi papahintulutan ng Diyos na mangyari, kahit na po anong gawin ng tao sa iyo, hindi makapananaig. Dahil kasama natin ang ating Diyos. Lagi po nating angkinin ito, sabi, don't be afraid. So we can say with confidence, the Lord is my helper. So I will have no fear. What can mere people do to me? Di tayo kayang pinsalain ng sino man. Dahil ang Diyos ang ating tanggulan. Siya ang ating katulong-katuwang. Ano po? Kaya yan ang pinapaalalang lagi ng kanyang mga salita. Again, uulitin ko yung Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Very effective ang mga pangakong to. And until now, it is very relevant. And even in the future, it is very relevant. Ano po? Kaya talagang maaasahan natin ito. Pangatlo, do what your leaders taught you about the Word of God. Ang sabi po sa verse 7. Remember your leaders who taught you the Word of God. Ang sabi sa Tagalog, alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Okay, doon kung tayo dadako sa New Testament, sa Old Testament, yung mga taong ginamit ng Panginoon para makarating sa atin ang kanyang salita. Mula po kay Abraham, sa panahon ni Abraham, hanggang sa kanyang mga anak, si Isaac, si Jacob, hanggang yung 12 anak niya, hanggang kay Moses, hanggang kay Haring David. Ano po?
ang mga propeta, mga dakilang propeta ng Diyos na nagpahayag ng kanyang mga salita at ng kanyang mga utos. At doon sa New Testament, mula po kina Apostol Pedro, Apostol Juan, kina Apostle Paul, yung mga dakilang lalaki at babaeng nagpahayag ng kanyang mga salita. At maging sa panahon natin ngayon, sino ba ang nagbahagi sa iyo ng salita ng Diyos kaya ka nakakilala sa Panginoon? Ang sabi, do what your leaders taught you about the Word of God. Dahil sila'y maka-Diyos, of course, hindi ka nagtuturuan contrary to the Word of God. Lahat po ng salita ng Diyos, yan ang ibabahagi at ituturo nila sa inyo. Naalala ko pa nung ako'y kauna-unahang nag-born again sa aking pamilya. Alam niyo po, napakahirap talaga. Tanging sa biyaya lamang po ng Panginoon. Kaya magpahanggang sa ngayon, na halos 40 taong na ang nakararaan, ay nakakapanatili pa rin maglingkod sa Panginoon. At ito po'y masasabi kong biyaya. Hindi po ito sa pamamagitan ko, kundi dahil sa kahabagan ng Diyos. At hindi naman po niya ako binigo dahil sa pamamagitan ng buhay na ito na bigay niya sa akin, ay naging kasangkapan ako upang ang aking buong sambahayan mula sa aking mga magulang hanggang sa aking mga kapatid, kasama ng kanilang mga asawa at mga anak, ay nakakilala sa ating Diyos na buhay. The same thing with you. Sabi, remember your leaders who taught you the Word of God. Alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, think of all the good that has come from their lives. Kasi kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, imposibleng wala silang makitang mabuting bagay sa iyo. Ang iyong mga patutuo, yung pananatili mo sa Panginoon, yung mga pananalangin mo on behalf of their souls. Ano po? Hindi lang sapat yung naipakilala mo ang Panginoon sa kanila. Yung panatilihin silang nakakakilala sa Panginoon, maalab sa Panginoon, ito po ay napakalaking ministry pa rin, yung ministry of intercession. Ano po? Kaya, lagi mong alalahanin ang mga taong ginamit ng Diyos para ikaw ay makakilala sa Kanya. And, ang sabi, and follow the example of their faith. Sundin mo ang ehemplo ng kanilang pananampalataya upang lalo ka pang lumalim. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at namatay. Yung iba nga namatay na. Ano po? Na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Alam niyo po, pag napag-aralan niyo sa history, yung 12 apostol ng ating Panginoong Jesucristo, aba, hindi po biro ang kanilang binayad, ano? Sa paglilingkod sa Panginoon. Kahindik-hindik po, talagang buhay ang ibinayad nila. Just to serve Christ. And to remind you, brothers and sisters, hindi pa po tayo umaabot sa ganong antas ng ating pananampalataya. Ano po? Kaya po maging grateful tayo, maging sa mga taong ginamit ng Panginoon upang dalhin sa atin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang isa pang payo, admonition, na sinasabi sa Hebrews 13. Ano pa po? Number 4, do not be attracted by strange new ideas. Dahil ang Panginoon natin, si Hesukristo, hindi siya nagbabago kailanman, mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya, kung ano yung itinuro sa atin noon, hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap, yun pa rin po, at hindi po yun nagbabago, mga kapatid. Ano? Ang sabi po sa verse 9, do not be attracted by strange new ideas. Bakit po? Your strength comes from God's grace. Amen. Huwag kayong padadala sa kung ano-anong mga aral na iba sa natutunan ninyo. Mas mabuting patibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang sabi po, not from rules about food which don't help those who follow them. Kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa pagkain na wala namang naidudulot sa mga sumusunod nito.
Isa lang po ang rules. At yan po ay masusumpungan natin sa salita ng Diyos, sa Biblia. Isa lang po ang sinasabi ng Panginoon. Hindi po yung kung ano-anong mga ideas. Ngayon po, ang daming lumalabas na mga bagong pananampalataya. Huwag po tayong kikiling doon, mga kapatid. Gaya ng sinabi ng salita ng Diyos, hindi siya nagbabago kailanman. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Therefore, bakit tayo kikiling doon sa mga bagong pananampalatayang ating naririnig na hindi naman relevant? Di po ba? Alalahanin natin ang Biblia, ang salita ng Diyos, sabi, wala itong pagkakamali at hindi ito magbabago. In fact, ang sabi nga sa kahuli-hulihang salita, sino man ang magdagdag o magbawas ng mga nakasulat dito, ay tatamuhin lahat ang sumpa. Ano po? Sumpa. Isusumpa ang mga taong magdadagdag o magbabawas ng kanyang banal na salita. Kaya pakatandaan po natin, in conclusion, mga kapatid, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Nagdadaan tayo sa mahirap na panahon ngayon. May mga OFW tayo, natapos ang mga kontrata, hindi sila makauwi. Kasi nga, unang-una sa lahat, ang sabi nga ng kapatid kong naka-quarantine ngayon, ang mahal daw po ng pamasahe sa eroplano. May hangganan yung sinasagot ng employer at saka ng agency. Paano kung minsan nagiging pabaya itong mga employer at mga agency na ito? At napapabayaan ang ating mga kababayang naroroon. Ang hirap po pag ikaw ay nasa ibang bansa, napasuna yung visa mo, wala ka pang trabaho. Therefore, yung kaunti mong pera, gagamitin mo pa, siyempre sa pangangailangan mo, kakain ka . At yung safety mo, napakahirap po ng kalagayang ganito. Pero sabi ng Panginoon, kung anong sinabi niya noon, yan pa rin ngayon na pwede nating panghawakan at panindigan. He is the same. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Kung ganito ang pinagdadaanan mo, kapatid, alalahanin mong lagi. Hindi siya nagbabago. Maaasahan mo siya. Ano mong oras at sandali kang tumawag, maaasahan mong tutugon siya. Kaya nga sabi, walang sinong pwedeng manakit sa atin . Kasi kasama natin siya. He is our very present help in time of need. Kailangan lang natin paniwalaan ang sinasabi ng kanyang banal na salita na hindi siya nagbabago. Kung anong pagtingin niya sa'yo noon, bagamat makasalanan ka pa, namatay siya para sa'yo. Ganyan din ang pagtingin niya sa'yo sa mga sandaling ito. How much more kung nanampalataya ka na sa kanya, di mas lalong confident ka dapat na magtiwala sa kanya. If you remember, yung pinag-aralan natin last week about the 3 Hebrews, yung 3 kabataang Hebreo, si Shadrach, Meshach at Abednego. Wala silang hiniling na anumang sa hari para iligtas sila dun sa kaparusahan. Ang sabi nila, kahit anong gawin mo at ihagis mo man kami sa nagliliyab na pugon, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong yan. At hindi pa rin namin iluluhod ang aming mga tuhod. At kung sakasakali man, Haring Nabucodonosor, ang sabi nila, hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasambalataya o sasamba sa ribultong yan, sa iyong mga Diyos. Ganito ba dapat ang ating paninindigan? Kung paanong sinamahan yung 3 Hebreong binatang yon dun sa nagliliyab na pugon. Sabi ni Nabucodonosor, nakakita siya 4 na lalaki. Ang ika-4 doon, parang isang anak ng Diyos. He is the Lord Jesus Christ in human form, mga kapatid. Noong mga panahon na yon, na panahon ni na Daniel, hindi pa nga tayo buhay sa mundong ito. Sinamahan sila at hindi sila pinabayaan dahil ang kanilang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos ay hindi nagbago at hindi sila kayang takutin ang kamatayan. How much more? Sa mga panahon natin ngayon na nangyari na ang kaligtasan, inialay na ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. How much more today? And until now,
Ang ating Panginoong Hesukristo ay Savior pa rin. Kaya meron pa rin pong pagbabahagi ng kanyang mga salita. Kahit na may nasa new normal tayo, hindi tayo nagkikita-kita personally. Ang platform na ito nagagamit, ang media. At hindi ito nahahadlangan ng kahit ano. Nakakarating at nakakarating sa inyo, sa inyong mga sambahayan. Kalooban ng Diyos eh. Dahil still, Savior pa rin siya, even today. At gusto pa rin niyang maraming makarinig ng kanyang mga salita para kung ano pinagdadaan, dinaranas ng kanyang mga anak, yung mga favor na nararanasan ng isang tunay na anak ng Diyos, ay maranasan mo rin kung wala ka pang kaugnayan kay Jesus. So sabihin ko sa iyo, napakasarap maging anak ng Diyos. Napakasarap magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. At hindi ka magkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos Ama kung wala ang Diyos Anak, si Jesucristo. Dahil siyang nagbayad, nagpakasakit para sa bayaran ng mga kasalanan mo doon sa krus. He is the same yesterday, today, and forever. Still a Savior. And He's giving you a chance, mga kapatid. At kung ikaw man ay aandap-andap na Kristiyano, patay sindi ang iyong pananampalataya, it's about time na muli kang magdingas, mag-alab. Kasi anumang oras at sandali, maaring bumalik ang Panginoon at pagsama niya ang kanyang iglesia. At kawawa ka naman kung maiiwan ka. Nakita mo ang panahon natin ngayon sa iba't ibang dahon ng daigdig. Yung mga baha, yung dating hindi binabaha, nagsisibaha, yung mga lindol, yung mga tsunami. Itong pandemyang ito, hindi lamang ito sa Pilipinas, sa buong daigdig nangyayari ito. Ano sa palagay mo? Hindi ba nagpapaalala ang Diyos sa atin? Kung nga andap-andap ng Kristiyano, hindi mo malaman kung nasan ka, sa mundo ka ba o sa pananampalataya ka ba. It's about time to change your perspective. Kailangan mong magbago. Kailangan at panahon na ituon mo ang buong mong pag-iisip kay Jesus. Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sa Kanya nagsisimula ang pananampalataya, kapatid. So it's about time. It's about time for you to commit yourself once again to our Lord Jesus Christ, because He is the same yesterday, today, and forever. Ito ay mga payo na makapalakas sa atin. At minsan pa paalalahanan tayo na may layunin ng salita ng Diyos, kaya ito'y pinahahayag. At para sa akin bilang isang lingkod, karangalang humarap sa inyo at sabihin ang kalayunin ng kanyang mga salita. Dalangin ko sa Diyos. Kung ikaw ay nanghihina, nawang mapalakas ka ng mensaheng ito. Kung nagbabago ang isip mo, susundin mo ba ang sinasabi ng salita ng Diyos o dito ka sa mundo? Kapatid, ang mundong ito ay mawawala at maglalaho. Papalitan ng bagong mundo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Now is the time. You still have a chance to change your mind. Focus your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith, because He never changes. He is the same yesterday, today, and forever. And I admonish you, listen to the Word of God. Pakinggan mo ang kanyang mga salita. Maaaring ito na ang panahon mo para magkaroon ng tunay na kaugnayan sa Kanya. Invite Him into your heart. Believe in your heart that Jesus is Lord, and confess through your mouth that He is Lord. Make Him the Lord of your life. Invite Him. Believe in Him. At makikita mo ang pagkakaiba ng may tunay na relasyon sa Diyos. Tandaan mo, walang ibang anumang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus. Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Jesus, si Jesucristo lamang ang bugtong na anak ng Diyos. Kaya, give yourself a favor.
habang may panahon pa, kilalanin mong mabuti ang Diyos na maaaring magligtas sa iyo at magbigay sa iyo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya hanggang sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan sa piling niya. Aming Diyos, salamat pong muli sa iyong mga salita na ipinahatid sa amin. Napakabuti mo talaga. Minsan pa'y patuloy, paulit-ulit mong nililinaw sa amin ang katotohanan. Mahal mo kami, ayaw mo kaming mapahama, kaya patuloy mo kaming pinapaalalahanan ng iyong mga salita. Sinong makatatagal sa hirap ng panahon ngayon? Pahirap ng pahirap ang buhay. Hindi namin masasabi kung anong mangyayari sa kinabukasan eh. Pero dahil you hold the future, kasi sabi mo you never changes. You are yesterday, you are today, you are tomorrow. Then, what we should do is to believe in you. And to know you and have a relationship with you. Pero ano man ang dumating, Panginoon, meron kaming karapatang tumawag sa iyo ng Ama ko. Dahil sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa John 1:12, lahat ng tumanggap at manalig sa Kanya ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Mangusap ka sa mga taong nakakarinig ng mga salitang ito, Panginoon. Dalhin mo ito sa mga puso ng mga taong gulong-gulo na at hindi alam kung saan susuling. Sa puso ng mga taong maraming katanungan at walang ibang makasasagot niyan kundi kayo. At totoo naman talaga, kayo lang ang kailangan namin. Kayo lang ang makapagbibigay ng tamang direksyon sa amin, Diyos. Kaya't salamat po. Salamat po sa katotohanan ito. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At sa mga paalala mo sa amin, na hindi perang mabibigay sa amin ng contentment, kundi kayo. Hindi ang pagkatakot ang bubuo sa aming pagkatao, kundi kayo. Hindi ang namang mga inaalala namin ang magtuturo sa amin ng tama at dapat, kundi yung mga taong ginamit mo upang paalalahan at kami, turuan kami ng iyong banal na salita. At mga panuntunang sa Biblia lang namin matatagpuan sapagkat ito yung mga salita mo. Salamat po. Thank you for the honor. Thank you, Lord, to serve you. Thank you, Lord, of giving me the privilege to serve you, Lord. Salamat po, aming Ama. Bless all your people. This we pray in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Inaanyayahan ko pong makipagtaas ng kamay sa akin, mga kapatid. Ang habag at biyaya ng Panginoong Jesus, ang napakabusilak na pag-ibig ng Ama, at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Amen, amen, and amen. God bless you. Praise the Lord. Sikat ng araw sa ating buhay kay ganda, biyayang dulot sa tuwina ng Panginoong ating Diyos Ama. Buhay ng Kristyano, di man di patatalo, sa dyablo ay di tutukso, pagkat ang Diyos gagabayan tayo. Itaas ang ngalan niya, purihin siya, hallelujah. Kapatiran tayo sumamba, Jesus is my
ating buhay tunay nga. Sa bawat oras karamay ka, Yesu Kristo kamangha-mangha. Buhay ng Kristiyano, subukin man di pagtatalo. Sa dyablo ay di patutukso, pagkat ang Diyos gagabayan tayo. Taas ang ngalan niya, purihin siya, hallelujah. At dapat ang pasalamatan ka. Jesus is my shepherd, hindi ka nagkukulang kailan pa man. Jesus is my shepherd, tulad mo ang tanging gabay. Ang sanggalang dumaan sa apoy, di masusunog, umarap sa leon, di matatakot. Jesus is my shepherd, Diyos ang gabay. Oh, Jesus is my shepherd, di ka nagkukulang kailan pa man. Jesus is my shepherd, tungkod mo ang tanging gabay. Ang sanggalang dumaan sa apoy, di masusunog, humarap sa leon, di matatakot. Jesus is my shepherd, Jesus is my shepherd, Jesus is my shepherd, Diyos ang gabay. Diyos ang gabay, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay, Diyos ang gabay.